Linggo. Ito lang naman ang nag-iisang araw kung saan ang isang OFW ay pwedeng matulog, pwedeng lumabas, pwedeng magdamit kung anong gusto niya, at pwedeng makipagkita sa mga kaibigan niya, kakilala at kagrupo kung saan mang bansa siya. Ito lang naman ang nag-iisang araw kung saan pwedeng sumaya ang isang OFW dahil makipagkita siya sa kanyang mga kaibigan o kamag-anak na nandun sa kanyang pinagtatrabahuhan. Bilang isang OFW, napakahirap dahil nasa ibayong bansa ka sa ibayong lugar na wala kang karamay, wala kang kakampi, hindi ka pwedeng paiyak-iyak, hindi ka pwedeng matalo. Bawal makasakit kasi kung makasakit ka, walang mag-aalaga sa'yo, walang magbabantay sa'yo. Bilang isang OFW, ang daming sacrifice, tiyaga, at sipag ang inilaan ng bawat isa. May padala lamang sa pamilya sa Pilipinas. Ang buhay ng isang OFW ay hindi madali. Minsan umiiyak ng mag-isa na walang mapagsabihan. Minsan nararamdaman ang lungkot. Minsan hindi alam kung ano ang nararamdaman, balisa. Lalo na kapag ang isang OFW ay walang mga kaibigan, walang kakilala na pwede niyang paglabasan ng kanyang saloobin. Ang isang OFW, nagtatrabaho yan walang pahinga para lamang kumita para sa pamilya. Ang isang OFW, iniwan ang pamilya sa Pilipinas, mangibang bansa lamang ang makipagsapalaran dahil ang iniisip niya ay kapakanan ng kanyang pamilya. Inilaan niya ang dugot pawis niya sa bawat minuto, sa bawat oras dahil ang kapalit noon ay kasiyahan ng pamilya sa Pilipinas. Ang isang OFW ay pangiti-ngiti lamang, patawa-tawa, pero sa likod ng ngiti at tawa na yan ay may mabigat siyang dinaramdam. Dahil ayaw niyang sabihin sa kanyang kapamilya kasi siya lang naman ang nakakaalam ano ang kanyang pinagdadaanan. Ang isang OFW sa 7 araw ng isang linggo, lagi siyang nagtatrabaho. Lagi niyang iniisip ang ano ng kanyang pamilya. Pero hindi niya iniisip na ang kanyang katawan ay bumibigay. Ang isang OFW, hindi niya kayang bumili ng kanyang damit o ang tsinelas, sapatos na mamahalin. Ang kaya lang bumili ay isang cheap lamang ng mga kagamitan dahil namamahalan siya sa presyo niya. Dahil ang iniisip niya ay sayang ang pera ay makapadala namin sa aking pamilya at gamit ang aking sa napakahirap mag-isang lalo na kapag may kapamilya ka na hindi ka naiintindihan, may kapamilya ka na lagi kang pinagsasabihan, may kapamilya ka na laging mali ang nakikita sa iyo. Ang sumaya ka lamang sa isang araw sa isang linggo ay nakikita nila. Ito ang ibang dahilan kung bakit ang mga ibang OFW nawawalan na ng pag-asa. Parang nawawalan ang kanilang kabuuhan, wala silang halaga kahit anong gawin nila. Dahil minsan ang kanilang kapamilya mismo ay hindi nakakaintindi sa kanila. Kaya kayo, mga kapamilya namin sa Pilipinas, sana naman minsan isipin nyo na ang pangiti-ngiti namin sa pagpo-post sa social media ay yun naman ang paraan para kami maibsan ang aming tanong. Mabuhay kayong mga OFW, tayong mga OFW na nagsasakripisyo sa ibang bansa, nag-aalaga sa pamilya na hindi atin para lamang may magamit ang ating mga pamilya. Mabuhay tayong lahat. Nawat, ipagpasa Diyos lang natin ang ating kapalaran na makauwi tayo ng buhay at masagana at walang sakit para makasama natin ng matagal ang ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat.